Sa mga balitang mayroong pag-asa, SSD-wide Senior Youth Leaders Summit isinagawa sa Mountain Provinces Mission Headquarters sa Baguio City. Adventist educators nagtipon sa NLPUM-wide Education Leaders Conference. Manila Adventist College binuksan ang kauna-unahang nursing school sa Occidental Mindoro. Northeast Luzon Mission matagumpay na isinagawa ang area-wide In-Gathering Fellowship. Central Luzon Conference Area 5 Youth nagdaos ng hiking activity sa San Miguel, Bulacan. Mindoro Island Mission Amicus nagtipon para sa makabuluhang spiritual retreat. Elders Crusade sa Tiaong, Quezon naghatid ng pag-asa sa komunidad. Lahat ng yan ihahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists dito sa Luzon. Kabataang mga lider mula sa iba't ibang lugar sa Southern Asia Pacific Division ang nagtipon sa Baguio City para sa Senior Youth Leadership Summit. Sa temang This Week Commit, pinatibay ang kanilang commitment bilang Spirit-filled disciples na mangunguna sa simbahan ngayon at sa mga darating na panahon. Ang balitang may pag-asang ito, ihahatid ni Jenica Rombaon. Kasalukuyang ginaganap ng Seventh-day Adventist Church Southern Asia Pacific Division ang Senior Youth Leadership Summit 2025 dito sa Mountain Province Mission sa Baguio City. More than 283 young leaders from across the divisions have gathered united under the theme This We Commit. Bahagi ng 5 araw na summit ang serye ng mga lecture para sa public campus ministry, senior youth leaders at ambassador. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng kabataan sa pamumuno habang pinatitibay ang kanilang pananampalataya. Bukod sa mga lectures, isinagawa rin ang iba't ibang team building activities na nagpatibay ng samahan, pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kabataan. Isa rin sa mga tampok na programa ang Bible Writing Project, kung saan sama-samang nagsulat ng mga talata mula sa banal na kasulatan ang mga delegado. Ang mga isinulat na ito ay ilalagak sa opisina ng GC Youth Department. Kasabay nito, isinagawa rin ang commissioning ng 53 delegado at 40 naman ang nagtapos bilang bagong senior youth leaders. Happy the service of the King. As a new youth director of the conference, my commitment as the result of SYL Summit is to lead the young people to reflect the character of Jesus in thoughts and in deeds, to be light of the world and salt of the world. May God bless you, everyone. Isa sa nanguna sa pag-oorganisa ng summit ay si Pastor Ron Hinebago, ang Associate Youth Director ng General Conference para sa Senior Youth. We want our senior youth leaders to learn from these leaders so they can lead like Jesus. And at the same time, we want the young people to be Christ disciples. And we had also breakout sessions divided into ambassadors. We want to train our young youth to be ambassadors of Jesus Christ, to be commissioned so that they can lead others to Jesus. And also, public campus ministries. We had the training to help those students or leaders, those leaders leading the PCM to be able to empower students so that they can be missionaries in the campuses where the Lord has sent them. Those students, those Adventist students who are studying in non-Adventist colleges and universities. And another one is SYL series. So we want to train our leaders how to disciple our young people. I would like to say to the young people of CPUC and CVC, the Lord is coming back again. And we are expecting you and challenging you as young people in those two regions to be involved in the mission of the church. The theme of the World Church is, I will go. The question is, will you go? We love you so much, and the General Conference is here to support you, but God loves you more. Be involved in the mission of the church. Take ownership of the work that God has entrusted in your hands. God bless you.
Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Jenny Carumbaon, nag-uulat para sa Hope Today, Hope Channel North Philippine News. Nagtipon ng mga head principals mula sa iba't ibang Adventist schools sa Northern Luzon Philippine Union Mission para sa Education Leaders Conference. Layunin ng pagtitipong ito na higit pang patatagin ang kanilang tungkulin sa pagpapalago ng edukasyon na nakaugat sa pananampalataya. Para sa balitang may pag-asa, ihahatid ni Jeyus Madayag. Nagtipon ng mga head at principals ng mga Adventist schools mula sa teritoryo ng Northern Luzon Philippine Union Mission para sa Education Leaders Conference na ginanap sa Manila Adventist College, Pasay City. Ang programa ay may temang From Vision to Action. Layunin ng pagtitipon na magbigay ng pagkakataon para sa fellowship, pagkatuto at pagbabahagi ng karanasan upang mas mapalakas ang pamumuno sa larangan ng edukasyon. Pinangunahan ito ng NLPUM Education Department sa pamumuno ni Ma'am R.D. Diaz, ang NLPUM Education Director. This program is very relevant. Talagang kailangan ito ng ating mga leaders mula sa ating mission papunta sa mga paaralan dahil kinakailangang ma-empower ang ating mga principals, ang ating mga education superintendents, and all working force of the Adventist education dito sa Northern Luzon Philippine Union Mission. Kabilang sa mga naging tagapagsalita ay sina Dr. Richard Sabwin, ang Associate Education Director ng General Conference, Dr. Leroy Tim Ruhupati, SSD Associate Education Director, at si Dr. Mary Jane Zabat, ang SSD Education Director. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa napakagandang pagkakataon na ipunin ng ating mga principals ng elementary, ng academies, kasama ng administrators ng ating colleges. At ang nais kong iwanan sa bawat isa na umattend ngayong araw na to, naway lagi nilang dalhin sa puso nila ang mission to live as God's loving witnesses. Make disciples, do the best, give your best, hindi dahil gusto nating makilala because we would like to be rewarded by God, to be with Him in that heavenly kingdom. Nagbahagi sila ng mahalagang pananaw at praktikal na kaalaman upang maitaguyod ang Christ-centered at mission-focused na school administration. For this one day, we have been learning the idea that the vision that we have actually is not our vision. It is the vision that is revealed by Jesus Christ. Any vision statement that we have should be aligned to the vision that Jesus has given us. I believe that understanding the foundation of Adventist education is very important. We need to understand that Christ is at the center of everything. Christ's love, our worldview, in which we believe that God created perfect, but because of sin, everyone has fallen from the image of God. But because of God's love, redemption was there. And He had restoration plan for everyone. And we need to work with that worldview as the basis in which we would like to develop people, develop young life students towards restoration to the image of God through a balanced education. Sa commitment program, nagbahagi si Pastor Daniel Malabad, ang NLPUM President, ng mensahe ng hamon at inspirasyon upang mas maging matatag ang pamumuno ng mga delegado sa kani-kanilang paaralan. I learned a lot. I have been reminded that true leadership is rooted in Jesus' humility, service, and compassion, and that true leaders must really depend on God, must be dedicated and committed to His work, and lead by example. And now, I am more empowered, especially that I have learned that visions should be put into action because visions without actions are just dreams. So for this, I need God's guidance and His impression in my heart. Isang makabuluhang akbang ito para sa mga leader ng edukasyon ng Northern Luzon Philippine Union Mission tungo sa mas matatag na kinabukasan para sa mga Adventist schools. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si Jeyus Madayag para sa Hope Today HCNP News. Isang makasaysayang okasyon ang naganap ng formal ng binuksan ng Manila Adventist College, ang kauna-unahang nursing school sa Occidental Mindoro.
Isa ito sa malaking hakbang sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon at paglilingkod medikal sa rehiyon. Si Myra Jim Tanyedo para sa Balitang May Pag-asa. Isang makasaysayang araw ang ginanap dito sa Sablayan Occidental, Mindoro sa isinagawang inaugurasyon ng Manila Adventist College Sablayan Campus, ang kauna-unahang nursing school sa probinsya. Daan-daan ang nakisama at nakisaksi sa makulay na selebrasyon na puno ng papuri at pasasalamat. Tampok dito ang isang parada, ang turnover of key para sa bagong pasilidad, hindi rin nagpahuli ang mga opisyal ng pamahalaan sa pagbibigay ng kanilang suporta. So through the leadership of Mayor Bong Marquez, yours truly at buong Sangguniang Bayan, at sa lahat po ng Department Head LGU, Governor Kong, Kuya Jun, MAC family, thank you very much for sharing your blessings to all of us here in Sablayan. Mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, Lord. Maraming salamat. Ayon kay Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, malaking tulong ito para sa mga kabataang Mindoreño. Kaysa mag-aaral sa Manila, napakalayo, hindi na masusupervise ng mga magulang, di ba? At least dito na sila mag-aaral. At kasama nyo kami magkukumbinsi na mag-aaral sila dito po sa Manila Adventist College. Ang ating pong mission lang talaga ay ilapit talaga ang serbisyo sa tao, pagtulungan natin. Dagdag pa ni Sablayan Mayor Walter Marquez, isang biyaya para sa kanilang bayan ang pagkakaroon ng ganitong institusyon. Malaki ang maitutulong nitong Manila Adventist College Mindoro, partikular dito sa aming bayan. Dahil ang buong isla ng Mindoro ay wala namang kurso na katulad ng nursing na ino-offer ng MAC. Ang ating paniniwala, yung magnitude impact ng proyektong ito ay napakalaki dito sa bayan ng Sablayan. Bagaman hindi personal na nakadalo, nagpadala ng kinatawan si Congressman Leo Di Tariela na nagatid ng mensahe ng pagbati at suporta mula sa Kongreso. Bahagi ng ating layunin para sa isang matatag na pamayanan ay ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon, bukas at abot kamay para sa lahat. Binigyan pugay din ang donor ng lupang pinagtayuan ng campus si Fraterno Mendoza Jr. na nagpaabot ng pasasalamat sa katuparan ng proyektong ito. Pagtulong, wala namang pinipiling kulay o paniniwala. Gusto ko lang pong banggitin yung ng tatay ko noong araw. Lagi sinasabi niya sa akin na, John, magkaroon ka naman ng halaga at kabuluhan. Kaya itong pong lupang ito, sa tutusin po, bahagi po ito na binigay sa akin ng tatay ko. Kaya siguro, nasunod ko naman po siya ngayon dahil may kabuluhan naman po yung itinayo dito. Maraming salamat din po. Naging kabahagi niyo ako sa proyektong ito. At ang pamilya ko po at ang taga-Sablayan. Congratulations po ulit. Naging keynote speaker ang SSD President Pastor Roger Caderma. Bring the quality and good education in Mindoro and looking forward that someday we could be able to produce excellent quality nurses here in Mindoro. Nararamdaman po namin ang full excitement and we will make sure po na we will do our best to make our instructor proud and 100% na makagraduate kami lahat. Isa ring espesyal na bahagi ang pagbibigay ng unang scholarship sa batang katutubo, si Jessa Lusnawan na buong kagalakang tinanggap ang pagkakataong makapag-aral. Ako po ay nagpapasalamat dahil sa pagkakataong ito ay may nagbigay sa akin ng sponsor para ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa nursing. Salamat po sa Adventist Hospital Palawan. Sila po ang mag-sponsor sa akin. Patuloy na umaasa at nanalangin ang Manila Adventist College Mindoro na mas marami pang kabataan ang mahubog dito. So ang pinaka-focus namin dito sa school is community-centered nursing care. So we will teach the community how to take care of themselves so that we would avoid disorders. And our nursing students will be one that will promote health to the community. Kami po ay nag-iimbita kung sino dyan ang mga kababayan natin
natin dito sa Mindoro, sa mga kalapit na mga towns na sila po ay magpapadala ng estudyante upang tayo po ay sama-sama na magtulong para ma-promote ang health natin dito sa lugar na ito. We praise the Lord for all the blessings na binigay niyo po niya sa atin. Through this school, we will be equipping students for life and preparing them for service. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Ipinamalas ng Northeast Luzon Mission ang pagkakaisa ng iglesia sa isinagawang area-wide in-gathering fellowship. Sa magitan nito, higit pang naipadama ang pagtutulungan sa misyon ng iglesia para sa komunidad. Ang detalye ng kaganapan doon, balitang may pag-asa ni Solomon Cadiz. Bilang bahagi ng patuloy na misyon ng Seventh-day Adventist Church na magdala ng liwanag at pag-ibig ni Kristo sa komunidad, matagumpay na isinagawa ng Northeast Luzon Mission ang taunang area-wide in-gathering fellowship. Taglay ng temang Shine His Light, Share His Love. 3 magkakasunod na Sabado ang inilaan para sa area-wide in-gathering fellowship. Para sa Area 1, 2 at 3, sa Area 4, 5 at 6, Area 7. Pinangunahan ito ng mga direktor, administrador at staff ng NELM kasama ang mga pinuno ng iglesia ng iba't ibang distrito. Sa mga churches ay nagiging instrumento tayo upang ma-encourage sila, mapalakas sila na itong programa na ito ay hindi lang programa kundi isang oportunidad na paglilingkod. At kung maintindihan ng mga kapatiran ito, napakaganda. All out support talaga sila. Pangalawa is yung ating pong pagsama sa mga kapatiran dahil sa naabot natin yung mga lugar, mga bahay-bahay, mga opisina na hindi natin naabot. So napakaganda dahil ito ay isang avenue na may pag-pray natin sila sa kanilang business at makilala nila ang ating church, ang ating program. Layunin ng in-gathering na pagtibayin ang pananampalataya at pagkakaisa ng bawat mananampalataya at higit sa lahat upang makalikom ng pondo para sa mga proyekto ng iglesia at sa gawaing pangkomunidad sa buong Cagayan Valley. Muling ipinakita dito ang simpleng kaloob ng bawat isa kapag pinagsama-sama ay nagiging malaking tulong para sa ikabubuti ng nakakarami. Layunin ng in-gathering na ito ay upang himukin ang ating mga members ng ating iglesia na makipagtulungan sapagkat maraming mga sakuna ang nangyayari ngayon sa mga kapanahonang ito, lalo na ang ating rehiyon ay prone sa bagyo. Kaya't yung ating mga members ay sama-sama na magtulungan upang makaligom ng halaga para sa mga emergencies, emergency response natin. Makapag-reach out tayo sa community at maibahagi ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sapagkat ito yung ating napapanahong tema sa ating in-gathering, itong Shine His Light, Share His Love. Sa pagtatapos ng programa, muling nanawagan ang pamunuan ng NELM sa lahat ng kaanib ng iglesia na makibahagi at mag-isa sa ganitong gawain. Anila, sa sama-samang pagtutulungan, mas marami pang pundo ang malilikom at mas malayo ang mararating ng mga proyekto ng pag-ibig at paglilingkod. At bilang isang taunang programa ng iglesia, ang in-gathering ay patuloy na nagpapaalala na ang bawat isa ay tinawag upang magliwanag at magbahagi ng pag-ibig ni Kristo. Sa akin po, ito po ay isang malaking kagalakan sa akin bilang Kristiyano, bilang missionary, na tayo po ay nakatulong sa kanila. Nagpasalamat din ako sapagkat naramdaman ko po ang tunay na layunin ng programang ito, na tayo po ay makakatulong sa mga taong nangangailangan, latigit yung mga nasalanta ng bagyo. Ang hamon ko po sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na tayo po ay makibahagi sa programang ito na in-gathering program, sapagkat sa pamagitan ito ay natupad natin ang purpose ng Panginoong Diyos. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-ulat para sa Hope Today at HCNP News.
Masayang nagtipon ng mga kabataan mula sa Area 5 ng Central Luzon Conference sa isinagawang hiking activity sa San Miguel, Bulacan. Bukod sa pisikal na kalakasan, naging pagkakataon din ito upang patatagin ang pagkakaibigan at pananampalataya. Alamin ang masayang kaganapang ito, ihahatid ni Ansley Escarcha. Sa ilalim ng temang Solace Lies Beyond the Trail, nagsagawa ng hiking activity ang Area 5 Youth Federation ng Central Luzon Conference dito sa San Miguel, Bulacan. Layunin ng programang ito na mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na makapagpahinga mula sa stress ng araw-araw na gawain habang sabay na pinapalakas ang kanilang pananampalataya, pagkakaibigan at espiritual na pananaw. Bago simulan ng hiking activity, nagkaroon ito ng maikling devotional na pinangunahan ng mga distrito at mga opisyal ng Area 5 Youth Federation kasama ang tagapagsalita na si Pastor Jeff Timotin. Sa pamamagitan ng activity na ito ay mapalapit ang mga kabataan through nature. Kaya pinush natin itong programang ito. And napagtagumpayan natin siya sa pamamagitan ng Panginoon mismo. Pagdating naman sa huling destinasyon, nagbahagi ng mensahe si Pastor Joey Bongaitan na nagbigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiyaga sa kabila ng mga pagsubok. Ang ating mga kabataan ay sila'y magkaroon ng pagsama-sama. Ang kanilang kalusugan ay mapalakas, maehersisyo. Then ang pinakamahalaga dito, mga magulang o ating mga kapatiran, suportahan natin ang mga kabataan. Kasi sila sa pamamagitan ng ganitong programa, mapalakas ang ilang pananampalataya at mas lalong lalapit doon sa ating Panginoong Diyos. Isinagawa ang hiking activity sa Mount Gola at Mount Manalmon sa San Miguel, Bulacan, kung saan naranasan ng mga kabataan ang hirap ng pag-akyat at ang ganda ng kalikasan. Mula sa kaganasang ito, natutunan nila na ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas, kundi higit na tungkol sa pagtutulungan, disiplina at pananampalataya na siyang naging susi upang makarating sa tuktok. The journey is as beautiful as the destination. So we will not be able to get to enjoy all of these things if we don't have any patience to keep on going, which is very significant sa life natin as a Christian, no? We may walk in a rough path, but always remember that God is always with us in every step of the way. And we will get to enjoy or receive the reward waiting for us. Ang pag-akyat sa Mount Gola at Mount Manalmon ay nagsilbing paalala na ang bawat hirap at pagod ay may kaakibat na ginhawa at kasiyahan sa dulo. Sa bawat akbang ng hirap at pagod, natutuklasan na ang kapahingahan at inspirasyon ay dumarating kapag hindi sumusuko at patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Area 5 Youth Federation 2025, Solace Lies Beyond the Trail! Layunin magatid ng balitang may pag-asa, ako si Ansley Escarcha, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Nagsanib puwersa ang mga miyembro ng AMICUS o Adventist Ministry to College and University Students sa Mindoro Island Mission para sa isang spiritual retreat. Layunin nito ang palalimin ang pananampalataya ng mga kabataan at ihanda sila para sa mas masigasig na paglilingkod. Si Rachel Ann Faz para sa Balitang May Pag-asa. Sa layuning mas mapalakas pa ang espiritual na pundasyon, kaalaman at kahandaan ng bawat opisyal ng organisasyon mula sa bawat chapter para sa kanilang ministeryo sa loob ng kanilang campus, isinagawa ang kauna-unahang Mindoro-wide Amicus PCM Officers Spiritual Retreat sa lugar ng Valley Beach, Gloria, Oriental, Mindoro. Hindi naging hadlang ang mahabang biyahe at masungit na panahon para sa mga kabataang nagmula pa sa iba't ibang lugar, mapamalayo man o malapit, upang sila ay makadalo sa first spiritual retreat ng Amicus at PCM. Sa ilalim ng temang Rooted in Christ, Ready to Lead. Ang inspirasyon po sa ating isinasagawang first Mindoro-wide Amicus PCM Officers Spiritual Retreat ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung paanong ang ating Panginoong Hesus, sinasama niya ang kanyang mga alagad, tinuturuan, sinasanay, kung paano sila magiging mabisang kasangkapan at maging manggagawa. Higit sa lahat sa atin pong mga kabataan
na siyang magtatapos sa gawain ng ating Panginoon sa sanlibutan ito ay kailangang sanayin sa maraming mga paraan na paglilingkod sa iba't ibang mga paaralan. Sa 2 araw ng pagtitipon ay nakapakinig ang mga kabataan ng mga lektura at natuto mula sa mga aktibidades. Dito ay tinalakay ang mga lektura kagaya ng Fundamentals of Adventist Public Campus Ministry na ibinigay ni Pastor David Morado, The Philosophy of Public Campus Ministry mula kay Sister Loida Morado, Understanding and Ministering to Students on Public Campuses mula sa kanilang Education Director, Sister Nova Villa, Basic Apologetics and Adventist Identity mula sa kanilang Oriental Mindoro Amicos PCM Advisor, Pastor Niert Mariano, Biblical Creation Account at the Relevance of the Spirit of the Prophecy on Student Life mula kay Pastor Gerald Macatol, at lekturang How to Conduct a Bible Study at Tertiary Culture and Multicultural Ministry mula sa kanilang Area Coordinator, Pastor Bong Faeldog. At ang isa sa pinaka nag-iwan na impact sa amin na nakasaksi ng programang ito ay nalaman namin kung paano kami po bilang mga estudyante ay hindi lamang basta mga estudyante, kundi kami po ay mga misyonero sa loob ng paaralan na amin pong kinabibilangan. Sa pagtatapos ng gawaing ito, baon ng mga kabataan ang mga bagong kaalaman at bagong mga layunin, mga gawain upang mas mapalago pa ang ministeryo ng Amicos at PCM. At mula rito, inaasahan na sa paghayo at pagbalik sa kani-kanilang lugar, maging mga tagapagdala ng Iluwan ang mga kabataang ito at mas lalong magkaroon ng malakas na moral at mga leader na nakaugat sa ating Panginoong Jesus. Layuning magatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula sa Com District, Mindoro Island Mission. Ako po si Rachel Anfaz, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Isang Elders Crusade ang isinagawa sa Chaong, Quezon na nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga residente ng komunidad. Sa pangangaral at pagtutulungan ng mga elder, marami ang naantig at nalapit kay Kristo. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Alpha Chris Alteros. Sa Lapidsville Subdivision, Chaong, Quezon, matagumpay na isinagawa ang Elders Crusade na may temang Si Kristo ang pag-asa sa magulong mundo. Layunin ng gawaing ito na maabot hindi lamang ang mga estudyante ng Care Group Explore, kundi maging ang mga kabataan, bata at mga magulang mula mismo sa komunidad. Pinangunahan ng mga elders at department heads ng lokal na iglesia, katuwang si District Pastor Glenn Cardona. Bawat gabi ay nagiging pagkakataon upang maranasan ng mga tumalo ang pagsamba, pag-aawit at pag-aaral ng salita ng Diyos. Bahagi rin ng programa ang health tips na ibinahagi ni na Ma'am Cynthia Barnedo at Ma'am Virginia Cueto. Kasabay ng simpleng pagkain na inihanda, nagkaroon ng diskusyon at payo tungkol sa tamang pangangalaga ng katawan at kalusugan na nagbigay dagdag na halaga sa espiritual na mensahe ng gawain. Nakibahagi rin ang mga bisita mula sa iba't ibang iglesia sa distrito bilang suporta sa gawain na nagpatibay ng pagkakaisa at diwa ng total member involvement. Sa culminating program na pinangunahan ni Elder Medal Cueto, 7 ang nagpasyang tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo, kabilang ang 2 na muling nagpabautismo sa pamamagitan ni Pastor Rupert Divina. Isang makasaysayang patotoo ito sa pagkilos ng iglesia, tunay na naipaparanas sa marami ang pag-asa na kay Kristo lamang matatagpuan. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga program hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR 89.1 FM.
Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center, Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episodes. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na HCNP News sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, ako si Pastor Sherman Fidacan at ito ang Hope Today HCNP News.